Yung mga commentaries na nagsasabing, huwag naman ganyan, ugnayan tayo sa China to resolve the issue peacefully, hindi, makapili ka. Oh, di ba? Yan ang common na sinasabi niyang si Tariela eh. Makapili na makapili. This is not the way to do it. Especially if you are dealing with China, who is an economic superpower, and you are backed by an ally that is not reliable. Mag-iiba na po ang timpla niyan. Bakit ganun pa rin ang ating timpla pagdating sa China? All of this, bakit? Gagirahin ba natin ng China? Does anyone want war? Yung mga iba makapagsalita dyan, nakala mo ganun lang ang gera. Parang video game, hindi po ganun. In a war, everyone loses immediately from day one. Talo ng lahat. Why are we doing this? Why are we violating the rights of these people? Yan lamang naman po. I am a lawyer and therefore I'm an officer of the court. I have sworn to defend the rights of everyone. Everyone who is within, anyone who is within Philippine jurisdiction are subjected to certain rights. And as a lawyer, it is my bounden duty to defend that, whether she is someone who is hailed or summoned in the halls of Congress, or someone who is from China, not even my countryman, but who was arrested here. Kailangang ipagtanggol ko po yun. That's the only reason why I said yes immediately to Tita Tessie. Yun lang man po to. Now, with the kind permission of Ka Tessie, eto naman po, biglaan lamang. I've known Mrs. Teresita Angsi for a long time. Pareho kaming victims advocate. 1990s pa po, nandun ako sa Volunteers Against Crime and Corruption. Kayo, Tita, di ba may isang grupo rin kayo? Ano ba yung grupo ninyo? Yung Movement for Restoration of Peace and Order. Yun, Movement for Restoration of Peace and Order. Then I'm also the national chairman of the Citizens Crime Watch. We're also an anti-crime watch group. Alam niyo po, nung nababasa ko pa lang ito, hindi pa siya lumalapit sa akin. Nagulat na ako rito sa sinasabing Chinese spy. Alam niyo po, I will make no judgment. Hayaan kong may investigasyon dito. Pero, what really offends my sense of justice and decency? Padala yata ni Martin yun, What really offends my sense of justice and decency is that ni wala pang ang paglilitis, kahuhuli lamang, ni wala pang ang preliminary investigation on. Binansagan ng Chinese spy. Bakit ganon? What happened to due process? What happened to the presumption of innocence? What happened to the right to fair trial? Pinrejudice nyo na yung utak ng mga tao. Yan po ang hindi ko maintindihan. Why are certain sectors of government fostering xenophobia? Bakit? Kaaway natin ng China, may pinagtatalunan na teritoryo. Okay, fine. And I would be the last person to say na hindi dapat nating i-claim yung what is rightfully ours. Ngunit, this is not the way to do it. Paring and feathering every Chinese national who goes to the Philippines is not the way to do it. Ito nyo yung Vietnam. May territorial dispute din sila. Nagbarilan pa nga yun yung 1970s. Remember, kung yung mga mahilig sa history. Yung 1970s, noong wala pang North Vietnam, yung North Vietnam, South Vietnam pa, hindi pa unified. At ang South Vietnam ay ally ng Amerika. Nagbarilan na yung Navy ng China and Vietnam. At ito, as an aside, at that time, the 7th Fleet was stationed off South Vietnam. Humingi ng tulong ang South Vietnamese Navy kasi nadadaig sila ng Chinese Navy. Hindi naman tumugon ang 7th Fleet. That is how reliable the Americans are as allies. Fact yan. I-google nyo. GMD, Google mo dan. I-google nyo yung battle na yan. Totoo po yan. Hindi ako nag-invento. Anyway, we can
forcefully and assertively claim under international law our rights without making an enemy, a total enemy out of a nation or its people. Bakit ganon? Nahuli lang may equipment. Nagtanong din po ako OCW lang yun overseas China. Nagtanong din ako kung ano yung mga equipment na yon. That is road surveying equipment para sa autonomous or self-driving cars. Ngayon sinasabi nilang very accurate yon, up to the last centimeter. Siyempre, self-driving car pag hindi accurate yun, di nabunggo yun. Ibig sabihin, maaaring nag-i-spy siya. Maaari rin namang hindi. Ngunit, imbestigahan nyo muna, tingnan nyo muna, bago kayo magsalita, uy, may Chinese spy dito. The Chinese are spying on us. Talagang kinakalaban tayo ng China. And then, bakit? Bakit kahit consular officials, hindi makadalaw? Tama yung sinabi ni Tito Tessie. Kung yan ay spy, ang usual diplomatic approach is deniability. Di ba? Di ba? Parang Mission Impossible. Pag kayo na-discover, hindi namin kayo kilala. Kasi spying on a neighboring country with which you have diplomatic relations is a no-no in international law. Bakit pupunta yung consular officials then? Hindi mo papapasukin. That is anathema to our Constitution sa Bill of Rights na sinasabing torture, violence, incommunicado are prohibited. At wag nilang sasabihin Chinese yan. Because in the same way that our laws are applicable to those who visit or who sojourn to the Philippines, ganon din po applicable ang mga karapatan ng mga taong yon. Hindi lang po citizen ang may right. Basta nasa Pilipinas ka, yung konstitusyon, yung mga rights under the Constitution are applicable to you even if you're just a tourist or you have a working visa or you are a resident or kahit nga illegal alien ka, may rights ka pa rin bakit bina-violate yung Constitution? You know, that's the same thing that happened. Yung Believe It 19, if you recall, noon si De Lima. May tinanggal na mga bilanggo sa Believe It, nilipat sa NBI, ayaw pakausap sa pamilya kahit sa abogado. That's why we filed a petition for writ of amparo sa Court of Appeals and we were granted that because of the constitutional provision against incommunicado detention. That is the reason why tinutulungan ko po ito. Kaso nyo, yung mga ulalo dyan sa gobyerno, kapag tumutulong ka o nagsabi ka ng pabor na in favor of anything about the Chinese, abay, makapili ka na. Kung may red tagging, may makapili tagging ngayon Yung mga komentarista nagsasabing, wag naman ganyan, ugnayan tayo sa China to resolve the issue peacefully, hindi makapili ka. Di ba? Yan ang common na sinasabi niyang si Tariela Makapili na makapili. This is not the way to do it, especially if you are dealing with China, who is an economic superpower, and you are backed by an ally that is not reliable. Mag-iiba na po ang timpla niyan. Bakit ganun pa rin ang ating timpla pagdating sa China? All of this, bakit? Gigirahin ba natin ng China? Does anyone want war? Yung mga iba makapagsalita dyan, akala mo ganun lang ang gera. Parang video game, hindi po ganun. In a war, everyone loses immediately from day one. Talo ng lahat. Why are we doing this? Why are we violating the rights of these people? Yan lamang naman po. I am a lawyer and therefore I'm an officer of the court. I have sworn to defend the rights of everyone. Everyone who is within, anyone who is within Philippine jurisdiction are subjected to certain rights. And as a lawyer, it is my bounden duty to defend that, whether she is someone who is hailed or summoned in the halls of Congress or someone who is from China, not even my countryman, but who was arrested here. Kailangang ipagtanggol ko po yun. That's the only reason why I said yes immediately to Tita Tessie. Maraming salamat po.
Alright, maraming salamat. At Noemi Deng ang nagrereklamo po. Pakilahad po. Good morning po. Una sa lahat po, marami pong salamat sa tanggap sa akin po dito. Kay Sir Benedict po, kay Attorney Topacio, kay Ma'am Teresita po. Maraming salamat po. Sa buong puso po ako nagpapasalamat simula sa aking pamilya po at saka sa pamilya ni Ching po sa China po. Inaano ko lang po na sana po mabigyan ng hustisya po yung asawa ko dahil hinahanap na po siya ng anak niya. Ilang araw na pong hindi nakakausap. Parati na nagtatanong yung bata kung nasaan na yung daddy niya. Wala po akong maisagot na tama. Nag-iisip na lang ako ng kung ano-ano. Nung last na ano ko is nasa mountain. Hindi makontak yung daddy dahil nasa mountain. Sabi niya, daddy is nag-aano pa rin ng road, nag-survey pa rin ng road. Sabi ko, yes, no signal there. So, paano natin siya makakausap? Nung palipad na kami kahapon, sabi niya, tawagan na lang yung daddy niya kasi magiging masaya yon pagka nakausap siya at nakita siya. Sabi ko, hindi pa rin makontak. Sabi ko, tinawag ko, sige, ikaw tumawag sa daddy mo. O, di ba, cannot be reached? Sabi niya, hanggang kailan ko siya pwedeng makita? Sa akin, sa pamilya ko, at saka sa pamilya ni Ching sa China, nagpapasalamat ako ng buong puso kay Ma'am Teresita talaga. At sa Chinese Embassy po na tumulong po na malawakan yung kasong ito. No? Hindi ko po alam, wala po ako sa posisyon para magsalita doon sa nangyayari sa ngayon. Pero isa lang po ang masasabi po, hindi po spicy Ching po. Na matagal na po siya naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. May anak po kami, 8 years old. Natatakot pa ako sa kahihinat na ng anak ko sa school. Dahil sa media na lumalabas na spy yung daddy niya, ayaw ko pong maisip ng bata. Kasi yung daddy niya, yun yung hero niya. Tapos yan yung makikita sa social media later on. Yung anak ko, hindi po yan nag-gadget. Pero later on, yung mga kaklase niyan, maririnig kung ano yung mga pinagsasabi. Wala pong kasalanan yung asawa ko, yung anak ko po. Linahanap po yung daddy niya. Sana po matulungan niyo po akong palabasin yung palabasin si Ching po. Alright, maraming salamat sa iyo, Ma'am Noemi. Yung inyo pong asawa ay sa ngayon ay nakakulong, ano? Tama ba? Nasa ano po, sa DOJ daw po facilities. Doon po sa Muntinlupa po. Yung ganun. driver po, yung nagbibigay sa akin ng info kung ano nangyayari. Last visit po niya kahapon po ata. Hindi po daw niya po nakita yung asawa ko. Sabi ko, baka hindi na rin po kami kasi nag-uusap. Ang usap lang namin po, unang-unang usap namin is January 19, 6:58 ata. Nag-usap 6:58 ng morning. Tinawagan ako na maghanda ng damit, pagkain, konting pagkain. Kasi nandun daw po nakakulong. Sabi ko, pwedeng makausap yung si Ching. Nung kinausap ko, sabi niya, don't worry. Kasi alam kong mapapalaya ako kasi wala naman akong kasalanan. Huwag kang mag-aalala. Ingatan mo yung sarili mo. Yung anak natin, ingatan mo. Huwag kang mag-aano ng kung ano-anong iniisip mo. Kasi makakalaya ako. Tutulungan tayo ng Chinese Embassy. Clear yung heart ko, yung puso ko na wala akong kasalanan. Tapos hanggang ngayon po, simula nung 19 po, wala pa rin po. Kaya po nandito na po ako. Ngayon po, masama pa rin pakiramdam ko po. Nagkanda-binat ako dahil sa sobrang pag-iisip kung ano nangyayari po. Okay, yung inyo pong asawa, si Deng Yuan King, matagal na ba kayo nagsasama? Tagal na Gano'ng po. katagal na ba? Ilang years na ba? 2014 po. At may ilan kayong anak? Isa po. Isa lang. Opo, isa lang po. Okay. At kamakailan lang nga ay nahuli nga sa Makati, ano? Opo. At espionage siyang ano yata, di ba?
ang kaso. Attorney, available itong ano? Maliit po ang penalty ng espionage, even if proven. But in the meantime, kung magpa-file na ng information sa court yan, pwede naman pong piyansahan. Nagtataka lang talaga ako, nakita ko kasi yung mga litrato. Kasi noong siguro mga few years ago, I think around a few years before the pandemic, taga-better living kasi ako eh. Tuwing umaga, pag umaandar ako ron, meron doon isang sasakyan na merong camera both sides, umaandar, na-akos nga nung pulis. Nabalita sa amin yan. Yung pala, yung survey ng Waze. At that time, yung mag-uumpisa pa lang ang Waze dito, sinasurvey po talaga kasi nung mga navigational companies, lalo na yung self-driving car, mas accurate dapat yun. I'm not saying yun dahil hindi po natin alam. But our government should not discount that possibility. Baka naman innocent lang before trying to launch an international incident. Kasi, alam nyo, hindi lang po ganyan yan eh. If you accuse another country, especially one with which you have diplomatic relations, of spying, mabigat yan. Mabigat na accusation yan. Because unang-una, espionage is frowned upon by international law. You're not supposed to be sending spies. Pinagbibintangan mo na ng mabigat yan. May strain yung relations ng China and the Philippines. At hindi ko pinagtatanggol ang China, ngunit we belong to a community of nations. Global community na tayo. One should not lightly strain diplomatic relations with any country. Not America, not even Belgium, yung mga malalayo, because mas maganda, mas marami kang allies. Di ba? Dahil global na tayo ngayon eh. It leaves a bad taste in the mouth. Pag sinabi mo, ikaw nag-i-espiya ka rito. You accuse them of a belligerent attitude towards your country. Hindi po maganda yon. That is not only unsavory, it is quite clumsy pagdating sa diplomatic relations na basta akusahan mo na lang. Hindi balik kung magkalabang kayo noon, katulad ng Cold War. America at saka Russia, they keep accusing each other of spying kasi talagang magkalaban sila. Or North Korea and South Korea accuse each other of spying because they're still at war actually. Walang ano yan. Technically, they're still at war. Armistice lang yan. Kaya nga nagka-DMZ. So, if you do that, mabigat pong akusasyon yan. And then, to deny consular officials access to a citizen that is incarcerated in your own country, violation yan ng mga conventions on diplomatic relations. Mabigat po yan. Lalo na yung Geneva Convention on Diplomatic Relations. Pag ginawa mo yan, katulad nung ginawa ng Amerika dun sa vice chairman ng Huawei na pinaaresto ng Amerika sa Canada, you risk retribution. Babawian ka niyan. Because no self-respecting country is going to allow itself to be insulted without seeking retribution from your citizens in their country. Anong gagawing retribution ng China dyan? Ito, di ba, ang China noon, pinaaresto yung vice president ng Huawei. May mga negosyanteng Amerikano sa China, inaresto rin ng China. So these are the repercussions na tignan po natin. Parang amateurish kasi ang ating gobyerno. Napapailing na lang po yung mga taong nakakaintindi. Very clumsy, very unseemly, very unwieldy, very amateurish. Ayun. Narinig ko parang gusto yata Hindi nga, ang nagtataka ako, partner, gusto mo assertive sa China. Ba't kinat mo yung budget ng Department of Transportation nasa ilalim noon ng Coast Guard? Bakit mo inislash ng 15 billion yung AFP Modernization Fund, nilagay mo sa AKAP? Anong gagawin mo? Yung binibigyan mo ng ayuda, yun ang pasusugurin mo sa West Philippine Sea. Kalokohan Hindi ko maintindihan talaga. Tsaka Benedict, di ba? Yes, ma'am. Tayo talaga, pinoprotektahan natin ang ating mga OFW, mga Overseas Filipino Workers. Kaya ako rin, lumabas para tumulong dahil mga ninuno namin, OCW Overseas Chinese Workers, kasama ni Yan Ching,
OCW yan. Contractor lang, hindi nga, sabi pa nila parang engineer, hindi. Contractor siya for the driverless car, no? Ako, sabi ko, carless, driverless car pala, self-driving, autonomous, self-driving. Tsaka yung company, chinek ko talaga, ang kliyente niya, taga-Australia, US, Taiwan. Kung may suspicion na ang company na yan, merong ganyang klaseng background, hindi makikipagkontrata ang US, ang Canada, Australia, Korea pa nga yata, and Taiwan. No? Yun yung nakita ko kasi international standard, lahat US allies ang mga kliyente. Yun lang ang sinasabi ko na due diligence, hindi yung trial by publicity. Kaya naman din ako napilitang lumabas kasi nga trial by publicity agad, ano? At humingi talaga ng tulong both family in China, si Noemi, tapos yung Chinese Embassy, kung pwedeng matulungan kasi hindi nila maintindihan bakit hindi nila makausap kahapon, at least yung driver na bisita ng asawa, no? That's a Sunday. So ngayon, iniisip namin yung bata muna asikasuhin namin kasi mataas ang lagnat at hinahanap yung nanay niya, tatay niya, so asikasuhin, then we will be going, no? Para maganda yung suggestion ni attorney, sabi niya, baka sabihin na natin, i-file na para magbayad na kami ng magpiyansa na, mag-bail na. Hindi ko lang alam kung mahinga ng napakalaki, mahirap lang taga-ipil lang ito, no? May naman yan, Tito Tessie, may bail bond guide naman yan. They cannot go beyond that. Halimbawa, ito yung penalty, ito yung piyansa. Ang medyo uncertain lang tayo kung ilang counts ang ipa-file nila. Kasi halimbawa, 30,000 ang piyansa, 10 counts naman, di 300,000. So, siguro naman, in that case, makakatulong naman siguro yung embassy. Kasi ganun yan eh. Opo, yun. Kasi kung iniisip ninyo, kasi may naman, uy, napaka-high price ng lawyer ninyo. Sabi namin, hindi. I'm doing this pro bono, ha? Puro abono. Hindi, abono lahat. Always. No? Pero siyempre, makakahingi naman talaga kami ng tulong kung talagang deserving. No? Ang sa akin, due diligence talaga. Gawin nyo yung trabaho ninyo bago tayo mag-conclude, no? Kasi nakakalungkot na lalo natin pinapagulo yung issue. In a country na marites is a national pastime, hindi natin kailangan mag-hire ng mga spy. Thank you po. Alright. Alam nyo nga, ito lang, I would just Yes, like to add, a government agency imbued with professionalism would say something like this. We have apprehended certain individuals. We have reason to believe that they may be engaged in espionage activities. So, we will investigate the matter and we will keep you updated on further developments. Ganun lang. Hindi yung inilabas na lahat eh. Pinakita yung sasakyan, pinakita yung equipment, sinabi, tinignan daw yung mga kampo. Siyempre yung kampo kasama sa landscape yon. Yung mga EDCA site, sasabihin nila, ipe-penetrate nito. Yung gobernador nga ng mismong probinsya, kung saan nandun ang EDCA sites, hindi pwedeng pumasok sa EDCA under the agreement with the Americans. Paano pag Chinese? Pambihira naman, no? Magcha-Chinese New Year pa naman. Bago, di ba? Umuwi sila every year sa China. Yun ang matindi doon eh. Okay, by the way, live tayo sa ating welcome yung